So, welcome back for another video. Sa video na ito, this is one of the most requested video na gusto nyong i-review ko, which is si Mabilis Cash. Yes po, this is a loan app na downloadable po sa ating Play Store and sa ating iOS. So, to be honest with you, matagal na po itong Mabilis Cash. Nakikita nyo rin naman ito sa mga ads, sa FB ads, sa lahat ng mga platform, social media platform, at kahit sa mga application natin is talagang nagpo-pop up itong Mabilis Cash. And mostly po, nire-recommend din po ito ng iba. So, ano nga bang meron dito sa Mabilis Cash? Okay ba to? Paano ba mag-apply dito? Magkano yung interest dito? So, lahat po yan pag-uusapan natin. Dahil new po ako dito and first time ko po dito sa Mabilis of course, isi-share ko sa inyo step by step. Later po, isi-share ko rin sa inyo yung insights ko dito, kung ano nga ba yung assessment ko dito, kung okay ba talaga siya. And step by step, makikita nyo rin naman yung process mamaya. So, by the way, Mabilis Cash is under empowered by Mali Lending Corporation po and SEC registered po ito. And of course, hindi naman po lahat ng SEC registered is okay, diba? Kaya nga po i-review natin. Kasi marami naman po nakakalusot talaga sa ganitong platforms. But anyways, this is legally registered naman sa SEC. So, tingnan natin, let's see. Disclaimer po, this is not sponsored by Mabilis Cash po. This is just based on my experience. Gusto ko lang din po siya i-try. Ano bang meron dito sa Mabilis Cash na to or mababa interest niya? So, kung okay ba siya for emergency loan purposes. So, tingnan po natin lahat ito based on my application. So, first thing, pupunta tayo sa ating Play Store. Then, ayun, download natin of course. Then, kapag okay na, open natin tong app. So, ito agad yung bubungad po. So, nagre-require po sila na i-access po yung ating camera, device, location, calendar, and SMS. So, next tayo. So, click lang natin tong agree and authorize kasi para makapag-proceed po tayo dito. Then, i-allow natin tong lahat ng to, itong SMS, ganyan location, calendar, notification kasi para makapag-proceed nga po tayo kasi hindi tayo makapag-proceed pag hindi natin to inlaw. Anyways, fill up natin tong mobile number kasi usually ganito talaga sa loan app. Then after that, after filling up the phone number po, click natin tong verification code na nakalagay dito get. Then yan, kung magsisend siya sa atin ng code, so of course i-enter natin after that. So nakalagay dito, may credit line daw po na pwedeng i-apply up to 25,000 pesos. Parang nagbago na si Mabilis kasi dati po after 30,000 pesos po yung parang ino-offer niya, ngayon up to 25,000 as of today ha. Ito na yung bagong offer nila ulit ngayon. As of today, 25,000 na po yung credit line na pwede nilang i-offer sa atin. Anyways, click lang po natin tong apply. And ito po yung parang pinaka first step po nila. So first step po nila is basic information. This includes our personal details, first name, last name, gender, date of birth, educational level, and address po. Then after that po, click lang natin tong next. Then sa next po is parang magsa-selfie po tayo, selfie verification po tayo. Click natin tong next. Allow lang natin tong app. Then, ayan, blink lang po tayo. Then, after that, pag na-detect na nilang successful na po siya, then, sa next step na po tayo, which is, kukunin na yung contact po natin, reference po. So, dito po sa contact information, parang ito po yung character reference nila. So, dati po, ang kinukuha doon nila dito is 3 character reference. So, ngayon po, isa na lang. So, nakikita ko dito, isa na lang. So, nagbago po yung app. So, ayan siya. So, first contact, click natin yung relationship. So, pwede po yung spouse, parents, ganyan. No? Spouse na po yung kinuha ko kasi para mas mabilis. After that, click lang natin tong next. Then, after that, third steps na po tayo. Dito po sa third step is parang work info natin, which includes, nakalagay po dito, is our job type, payroll period, next pay date, total monthly income. So, fill upan lang po natin tong lahat. Click natin tong job type. So, marami pong pagpipilian dito. I think wala namang maling sagot dito. But for me, business owner lang yung ilalagay ko. Ayan, click lang natin tong business owner. Then, payroll period once a month. Ito lang yung i-click ko. Then, after that, next payday. So, kung kailan talaga yung payday, so, lagay ko na lang 25 kasi medyo gitna. Kasi hindi naman talaga ako tapusan. So, 25 lang. Then, total monthly income. Dito po sa total monthly income, pag magkita po kasing loan up, i-declare nyo na po yung pinaka-highest income na meron kayo. Pag samasamahin nyo na po yan, and i-total nyo na yan, and yun yung i-declare nyo dito. Lalo po kung hindi naman sila nanghihingi ng income document or mga bank statements or proof na ganyan talaga yung income mo. So, I advise na mag-declare tayo ng malaki dito. Of course, dapat yun talaga yung income nyo. Basta isipin nyo na lahat ng mga pinagkikitaan nyo, then i-total nyo na yun. That's yun yung i-declare nyo dito. Anyways, click po natin itong next after filling up this working information. Then, next step is our
ID po, ID type. So, nakalagay po dito yung mga recommended ID type, which is si PRC ID, SSS ID, UMID, tsaka si Postal ID. So, ito pong apat na recommended ID type po is sila po yung parang highest credit limit na pwedeng i-offer sa atin kapag ito daw pong mga ID na ito ang ginamit natin. Anyways, kung wala naman kayo dito sa apat na recommended ID type po nila, you can choose also the other ID type, which is a passport, si driver's license, si national ID, TIN ID, voters ID. So, pwede nyo po itong gamitin. Nga lang po, mas advantage lang talaga pag yung recommended ID type nila, yung meron tayo. So, ako po, nasa bracket po ako ng recommended ID type nila, which is si UMID. Click lang natin tong photo dito, ID sample dito, para makapag-upload tayo or makapag-picture tayo ng photo. Then, after that, check natin. And then po, lalabas automatically, magde-detect po yung ating ID number dito. Then, click po natin itong next. So, that, ganun lang po siya kadaling mag-fill up. So, nakalagay po dito sa dashboard po ni Mabilis Cash. Meron po siyang allotment na 3 minutes sa credit limit calculation po. So, sa 3 minutes po, aantayin natin to kung mag-approve po siya. And, ayan na po siya. So, wow, grabe. Ang laki. Ang laki ng totoo ba to? Wait lang ha. Credit limit ko is 18,000 pesos talaga. So, nag-inform din po sa akin through text messages na meron nga po ang credit limit na 18,000. Yan po yung approved credit limit ko dito sa Mabilis Cash. So, nagulat po ako kasi hindi naman usually ganito offer ng mga first try or first attempt sa pag-apply ng loan dito. Usually, 300 pesos, ganun daw, 1,000, 5,000, 3,000. Pero ako, nagulat ako is 18,000. So, kayo ba? Magkano yung credit limit nyo dito? Anyways, mag-simulate tayo dito sa loan na to. Titingnan natin kung magkano yung interest. Ayan, tingnan natin ha. So, ayan, galaw-galawin lang po natin yung mga amount nito. Ang pinakasagad po, pinakamababa, 300 pesos ang pwede kong i-loan. Then, ang pinakasagad na is 18,000. So, nasa sa akin kung magkano yung ilo-loan ko. Anyways, isagad natin para makita natin yung interest. So, dito po sa baba nakalagay may 15 days per term daw. Loob ng isang term, 15 days po yun. Kaya kung 2 terms po siya, 1 month again. Again, 1 month po yun kapag 2 terms. Anyways, so, sagad ko po ng 18,000 po. So, meron po silang offer sa akin na 4 terms, 3 terms, saka 2 terms. So, ngayon, kukumputin natin ha. Titingnan natin yung interest per term. Ayan po siya. Ang pinakasagad po nila dito is 4 terms po, which is 2 months po yun. Kasi every 15 days kasi yung 1 term, diba? So, 2 months yun, hanggang 2 months yung pagbabayad dito. Ang laki po nun ha. Computin po natin tong 2 terms muna na may amount na 9,987. Yan, ito muna yung computin natin. Kasi for 1 month to eh. Anyways, 987 times 2 is equals to 19,974. Ayan po yung total sa 2 months. Ay, sa 2 terms, I mean. Minus natin sa 18,000 na niloan natin. So, ito po yung kikitain nila sa atin, 1,974 sa loob ng 2 terms or sa loob ng 1 month. Para makuha po natin yung interest, divide lang po natin tong 1,974 divided by 18,000%. Ito po yung interest nila sa akin sa loob po ng 2 terms, sa loob po ng 1 month. So, malaki po, no? Parang almost 11%, no? Sa loob ng 1 month. Anyways, balik tayo sa dashboard. Computin naman natin yung 3 terms, which is, meron nga po tayong amount na 6,887 sa loob ng 3 terms. 6,887 times 3 terms. So, bali sa 3 terms po is 45 days po ito, no? Kasi 1.5 month po ito kasi nga every 15 days yung per term niya. And anyways, times natin sa 3 is equals to 20,661 pesos minus natin sa 18,000 na loan amount na na-avail nga po natin is equals to 2,661. So, ito po yung kita nila sa atin sa loob ng 3 terms, 2,661. I-divide natin sa 18,000% para makuha natin yung interest. So, ito po yung interest nila sa atin sa loob ng 3 terms, 14.78%. Ang laki po, no? Parang 1.5 month, ito po yung interest nila sa atin. Divide natin sa 3 terms ha. So, 4.92% per term, per 15 days. So, malaki po talaga siya. Anyways, balik tayo sa dashboard po ni Mabilis Cash. So, dito po, computin naman natin yung 4 terms nila, which is may amount na 5,341. So, computin natin sa loob ng 4 terms, which is sa loob po ng 4 terms, pumapatak siya ng 2 months, ha? Kasi nga, every 15 days again is 1 term po. So, 2 months po yung 4 terms po nila. So, computin po natin, ha? So, 5,341 times 4 terms is equals to 21,364. So, minus natin sa 18,000 na loan amount natin. So, ang kikitain po nila sa atin is 3,364 pesos. So, malaki, no? Sa loob ng 2 months. Ito yung kikitain nila sa atin. So, divide lang po natin sa 18,000%.
para makuha natin yung interest, yung kabuuang interest niya. So, divided by 18,000 percent is equals to 18.68%. So, ganun po kalaki yung interest niya sa loob po ng 4 terms or sa loob po ng 2 months. 18.68%. So, divide natin sa 2 months ha. So, per month, meron tayong interest na 9.34% per month po to kasi 2 months to pay nga po itong 4 terms na to. So, kapag divided by 4 terms, every 15 days, may interest siya na 4.67% sa loob ng 15 days ha. So, ganun po yung interest niya. Balik tayo sa dashboard. Kaya po ganun din po kataas yung mga interest niya kasi malaki nga naman yung amount na in-avail ko. Pero siguro kung mas maliit yung amount, syempre maliit lang din yung interest na ibibigay nila sa akin. Anyways, click lang natin itong withdraw ha, kung gusto ko siyang i-withdraw. So, ito yung lalabas. Mag-a-add tayo ng e-wallet or bank card or bank account dito para doon po nila isi-send yung pera na withdraw or ni-loan po natin dito po sa Mabilis Cash. So, dahil ako po ay hindi pa ako decided na mag-loan, try lang akong mag-apply dito kung qualified ba ako and kung magkano nga po yung offer and magkano yung interest. So, ang take ko lang po dito is maganda po siya ha. Maganda siya, mabilis lang mag-apply, ang bilis lang po ng process kanina, ang bilis lang po ng application natin and basic lang naman yung makinukuha natin. So, para sa akin po, maganda siya for emergency purposes loan. So, kung kailangan mo ng immediate money and mag-download ka lang ng app nito, then try mo mag-avail, try mo mag-apply kung magkano yung qualify sa'yo. So, maganda lang to for emergency purposes. Ang offer nila po sa akin, first try ko, first attempt ko dito is 18,000 pesos agad. This is my first time na may pera ng ganitong amount po, 18,000 pesos sa ganitong loan app po ha. Kasi usually, ang mga offer sa atin is parang 2,000, 3,000, 5,000, ganun lang po. So, usual pa nga, hundreds pa yun magsisimula eh. Kasi siguro ang pinaka-key dito para mas mataas yung offer sa inyo is taasan nyo talaga yung declaration yun ng income. Through that income kasi, parang doon nila i-base yung range kung magkano yung i-offer nila sa iyo. Kanya na rin naman po kanina na wala po siyang confirmation ng bank statement, income document, yung proof of income. Wala po akong sinabit na gano'n. Anyways, mag-update po ako dito sa mga changes dito sa Mabilis Cash Loan App. So, sa mga next video ko, isi-share ko naman yun palagi po sa inyo. And lagi po ako mag-update sa inyo. Sa mga viewers ko dito na currently may Mabilis Cash App, Loan App. So, paki-comment down below po sa mga experience nyo talaga. Siyempre, kahit pa paano aware ako, then aware din yung mga viewers natin dito and sa mga kapatid natin na nanonood din dito. So, yun lamang po. I hope may natutunan po kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video tutorial na ito. So, bago po kayo umalis sa channel ko, please don't forget to subscribe po and i-click niyo po yung bell button po para lahat po ng videos ko is updated po kayo. Anyways, kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!